Baka pwedeng sumama ako sa'yo sa bar mo. Aniya na hindi man lang iniisip ang magiging reaksyon ni Marcus. Nasa bandang pintuan na ito at pipihitin na lang ang serador para tuluyang buksan ang pintuan kaso hindi natuloy dahil sa kanyang sinabi. May kuryosidad itong bumaling sa kanya. Anong gagawin mo dun? Sa isip-isip niya baka iniisip nito na kaya siya sasama sa bar ay para magliwalil. Walang paniniwala sa kanya si Marcus even in the first place. Siya ang rason kung bakit nawawalan ito ng tiwala dahil sa mga kalokohan niyang ginawa. Hindi naman sila haantong sa ganong sitwasyon kung hindi niya inipit si Marcus. Siya ang unang gumawa ng mali so dapat, tanggapin niya na kahit kailan hindi magtatanim ng tiwala sa kanya si Marcus. Napaghinalaan nga siyang may relasyon sila ng ama nito what more pa sa mga ganong kababaw na dahilan. Naiinip kasi ako dito kaya napag-isipan ko na tumulong na lang doon. I have so many employees in my bar. Pero baka makakatulong pa rin ako. Pamimilit niya pa. Nakulat siya sa parte na gusto niya talagang matanggal ang inip niya. Baka hindi mo kayanin ang trabaho doon Stocka umaga na kami nagsasara. You'll just stay awake there. Paliwanag nito bago pinahit ang serador ngunit kaagad niyang hinagip ang damit nito dahilan para mapatigil si Marcus at lingunin ulit siya ng may pagtataka. Bumalik ang paninitig nito sa kamay niyang nakahawak pa rin sa damit nito at agad niya namang tinanggal iyon. Napahiya siya kaya pinagpegan niya muna ang damit nito bago tuluyang ibinaba ang kamay. Baka naman kasi iniisip nito na madumi ang kamay niya. Pero okay lang naman. Mas lalo akong mapupuyat dito dahil hindi agad-agad nakakatulog dito. Nakanguso niyang sabi. Dahilan niya lang naman yun. Para-paraan na lang talaga kung paano siya makakasama. Nangunot ang noo ni Marcus at saka tinignan ng madali ang kabuuan ng bahay. Ayos naman ang loob. May TV. May computer, may speaker na malaki. Ano pa ang kailangan niya para mawala ang pagkabagot niya? You mean, you don't like here? Hindi ka ba komportable dito? And if that's what bothers you pwede naman kita bithan ng bagong bahay saad nito na ikinailing niya. Parang ang yabang naman nito kahit alam naman niyang kayang-kaya nga nito bumili kahit sa isang pitik lang. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Pabahay at pakain mo na nga ako tapos magiging demanding pa ako. Hindi ganun yun, sir. Aniya. Umangat ang isang kilay ni Marcus nang marinig ang sinabi niya sa pauli. Walang sabing humakbang ito palabas ng pintuan pero makulit talaga siya dahil sinundan niya pa rin ito. Sorry, pero kasi kontento na naman ako dito. Then stay here, segunda ni Marcus sa nagtitimpi na boses. Halata niyang nagpipigil na ako dahil kakulaitan niya kaya natahimik na lang siya. Bumantong hininga ang lalaki bago sinukle-sukle ang buhok. Fine. Pagsuko nito, parang napipilitan lang pero nagawa pa rin na lumiwanag ang kanyang mukha dahil kahit may pagtitimpi ito sa kanya ay napapayag niya pa rin. I'll wait you here in just for 2 minutes, Angeline. Utos nito habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. Gets niya agad ang ibig nitong sabihin. Naka-house dress lang siya at hindi siya pwedeng lumabas ng ganon ang suot niya kaya nagmadali siyang kumari pa ng pagtakbo papasok ng bahay. Nagbihis agad siya. 2 minuto lang ibinigay na oras kaya skinny jeans at loose white v-neck blouse lang sinuot niya. Sinuot niya rin ang bagong bili ni Marcus na white rubber shoes. Mabuti na lang ay pinasunod ang mga gamit niya dahil kung hindi, siguradong nakadress na naman siya. Pagkarating nila sa bar, dikit ang paningin sa kanya ng mga employee. Paano ba naman para siyang bata na takot maiwanan kung makadikit sa likuran ni Marcus? At ito namang asa-asawa niya ay tila strict na teacher naman dahil walang pakialam sa kanya kung gaano na siya kakabado pa simple siyang ngumiti kay Trisha nang unahan siya nito ng ngiti. It keeps her company comfortable when there is someone who smiled at her. Mababaw ang kaligayahan niya sa part na kahit hindi niya kilala, ay nagpapalitan pa rin sila ng ngiti. Pwede ba akong tumulong sa kanila? Sumeryoso ang mukha ni Marcus at hindi na ituloy ang gagawin nitong pag-upo sa swivel chair. Alam naman niyang mererind lang ito lalo sa kanya kapag hindi siya pinayagan kaya lumapad din ang ngisi niya ng sumenyas ito ng pagtango. Galik na galik ang pagkatao niya. Lingid sa kaalam ni Marcus na pangarap niya talaga ang makapasok sa bar nito dahil sikat na sikat ito sa kanila sa Batangas. Make sure na wala kang gagawin na labag na rules. Kay Trisha ka lumapit just in case you need something.
Tumango siya kahit sa isipan niya nakukuryuso na siya kung ano ba mga rules na iyon. Noted po, sir. Kaagad niyang sambit na ikinataas ng isang kilay ni Marcus. Hindi nito nagustuhan ang inaste niyang pagtawag pero sa halip na bawiin ang kanyang sinabi ay pinanindigan niya na lang. Masyadong masaya siya ngayong gabi para masira ang mood niya kaya hindi na niya hinintay pang sermonan siya. Ikaw ba ang bagong maid ni boss? Hindi niya inaasahan na iyon ang ibubungad sa kanya ni Trisha nang makalabas siya ng office. Hinila siya nito papunta sa counter at saka mabilis na sinuotan ng hairnet. Ako nga, tipid niyang sagot bago maayos ang suot niyang hairnet. Ayaw niyang sabihin ng totoo kaya magpapanggap siya total iyon naman ang sinabi ni Marcus. At siguradong para sa iyo din yung 5 dosenang napkin. Namilog na lang ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang tinitignan si Trisha. Sa loob-loob niya ay ito ang nagdala nung araw na may nag-doorbell tapos mga napkin na lang ang bumungad sa kanya. May kadaldalan pala ang Trisha na iyon at nagugustuhan niya rin. Parang magiging close sila at parang palagi niya nalang hihilingin kay Marcus na sumama doon sa bar. Sabihin mo sa akin kapag may mga pahabol silang order para may sunod ko. Ngumiti siya sabay tango at saka sinimulan ng umakyat papuntang second floor. May dala siyang isang bucket ng mga beer. Habang lula ng hagdanan hindi niya maiwasang mamangha sa kabuuan ng bar. Sobrang ganda at napakaklas ng mga customer. Halatadong to the highest level ang mga ito. Hindi niya nararasan ang magklubong at ngayon na nasa isang sikat na siyang bar tanging pagkamangha na lang ang nararamdaman niya. Wala naman sa katawan niya ang ganong klaseng layaw. Lumaki siya sa probinsya at tanging mga tunog ng ibon ang naririnig niya. Tanging pagtatrabaho ang nakasanayan niya hindi tulad sa mga nakikita niya ngayon na parang wala nang bukas kung makapagsayaw yung mga babaeng halos kaedad niya lang din. Table 2 po. Here's your order, ma'am, sir. Pagkalapag niya ng bucket ay tunayo pa siya sandali para hintayin kung may o-orderin pa pero ilang segundo ang lumipas umalis na rin siya nang wala namang ipapasunod. It's a high-end bar at ang mga rules ng bar na iyon ay hindi nawawala sa isipan ng mga customers. Kaliwat kanan ang mga bouncers kaya walang nangangahas na gumawa ng gulo kasi automatic ban agad ang sinumang bumaliktad sa rules. Hindi niya ramdam ang pagod bagkus parang ini-enjoy niya ang bawat sandali. Napakabait ng mga customers at hindi man lang siya binabastos hindi katulad sa ibang bar na nababalitaan niya. It's already 2 pero nasa hype pa rin ang mga customers at sa halip ng paunti na ang mga customers dahil madaling araw na, napapahanga na lamang siya dahil sa parami pa ang mga ito. At sa lagay na yun hindi man lang siya nakakaramdam ng antok. Ange, tawag ka ni boss. Napabilang siya sa gawin ni Trisha habang umiinom ng tubig. Inubos niya muna ang iniinom niya bago tumango. Hindi na siya nagtanong pa kung bakit siya pinapatawag dahil nakakahiya naman. Inihanda niya ang sarili bago pinahit ang doorknob. Ang alam niya wala naman siyang nalibag na rules kaya bakit siya kakabahan. Maayos siyang nag-serve at wala siyang ginawa sa buong dersayon ng kanyang pagtatrabaho. She breathed out then immediately opened the door. Nakayuko siya kaya hindi niya nakikita kung sino ang nasa loob but when she raised her head ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita si Christina na ngayon ay nakayakap na kay Marcus habang si Marcus naman ay nakahawak ang mga kamay sa bewang ni Christina. Kagaya ng reaksyon niya ay ganun din ang reaksyon ni Marcus at Christina. Nakita niya pa kung paano dumistansya si Marcus sa kaibigan niya pero pinagsawalang bahala niya iyon. Automatikong naghalo sa kanyang sistema ang inis at pagtataka. Naiinis siya dahil bakit iyon ang nadatnan niya at nagtataka siya dahil bakit naroon si Christina. Hindi niya alam ang gagawin kaya ang tagal niyang nakatayo sa harapan ng mga ito habang hindi makapaniwala sa naaktahan. Sorry na isturbo ko yata kayo. Aniya nang makabawi. Parang siya pa yung nahiya kung tutuusin legal siyang asawa dahil kasal o kahit pasabihing hindi nila mahal ang isa't isa. Umurong ng isa ang ng paa niya habang nakayuko siya at sa pag-urong na yun naramdaman niya kaagad ang hamba ng pintuan. Hindi niya kayang makita kung ano man ang naaktuhan. At talagang pinatawag pa siya para lamang ma-witness niya ang mga gagawin ng mga ito. Naguguluhan at bigla siyang nakaramdam ng selos kaya mabilis siyang lumabas ng pintuan at patay mali siya nang umiti kay Trisha nang makabalik siya ng counter. Oops! I'm sorry, miss, I didn't mean to bump you. Ayos lang, sir.
Nako, ako na po ang dadampat ng mga yan, pagpapatuloy kong likom sa mga nabasag na bubog. Ako ang unang nakabangga sa lalaki dahil lutang ang kaisipan ko habang umaakyat ng hagdanan papuntang second floor para magdala ng serve kaso hindi ko nakita na may kasalubong na pala ako. Me too, hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko kaya may kasalanan din ako, so please stop what you are doing, miss. Baka madali ka ng mga bubog, hindi na siya nakatiis at hinagip na niya ang kanan kong karne para patigilan ako sa aking ginagawa kaso huli na rin naman ng parehas naming makita ang dugo na pam-attack sa flooring na galing sa aking daliri ko. Nagkatinginan kami ng lalaki pero natigil iyon nang kaagad ko namang binawi ang kamay ko dahil bigla akong nahiya. Parang pamilyar ang hitsura niya kaya kinabahan ako bigla. Stalker, hindi ko alam ang rules sa bar na ito rason kung bakit kabado ako. Nagmadali akong tumayo saka ipinuna sa aking damit ang daliri kong may dugo. Pasensya na po ulit kayo, sir. Sabi ko nang makabawi. Kaagad ko siyang tinalikuran ng mas iPad kung wala ng kalat na mga basag na baso. No, wait, miss. Kailangan magamot yang sugat mo dahil delikado. Habol niya sa akin ng mapababa na ako ng 2 baitang. Automatikong natigilan naman ako dahil pidgel-pidgel niya pala ang lelayan ng manggas ko. Hindi ko siya kilala sa totoo lang at malay ko ba kung sino siya. Pero familiar sa akin ang hitsura niya kaso hindi ko talaga maisip kung sino ang kamukha niya. Nakagat ko tuloy ang ibabang labi ko dahil hindi ko alam kung ano ang idadahilan ko para pakawalan niya ako. Maliit na sugat lang to at ayos na kapag nilagyan ng band-aid kaya okay lang talaga ako, sir. Subok kong dahilan habang hindi siya nililingon. Inangat ko pa ang daliri kong may sugat para lalo siyang makumbinse na maliit lang talaga kaso mukhang hindi umuubra dahil hindi ko nararamdaman ang pagbitaw niya sa akin. At nang itagilid ko nga ang ulo ko para tignan ang kamay niya, napabuntong hininga na lamang ako. Wala siyang plano na tanggalin ang kamay niya. No choice tuloy ako kundi ang harapin siya. Peke akong ngumiti sa kanya bago nilagay sa aking likuran ang kamay kong may sugat para liwas sa paninitig niya. Sa wakas, tinanggal niya ang kamay niya. Sir, sa totoo lang po, bawal po kasi kami na makipag-usap sa mga customers dahil nasa rules po yun namin. Kaya kung mararapatan niyo po, baka po pwedeng makakaalis na ako. May trabaho pa po kasi ako, sir, segunda kong paliwanag at alibi. Ang buong akala ko ay nakumbinse ko na siya dahil hindi man lang siya nagbigay ng reaksyon. Ni hindi man lang ako pinigilan ng muli akong sumubok na talikuran siya kaso nang akmang ihahakbang ko na ang mga paa ko nang bigla na naman siyang nagsalita. Really? May rules pala kayo na bago? Where's Marcus, then? Sunod-sunod niyang tanong na ikinagulat ko. Wala talaga akong alam tungkol sa rules ng bar na ito. Hula-hula ko lang talaga yun kaso parang ligwak. Wala nga yata sa rules ang sinabi ko. At saka kilala niya si Sir Marcus. Pero akala ko ba customer lang siya dito? Bigla akong nakaramdam ng kaba dahil umuna siya sa akin ngayon. 2 baitang na ang pagitan namin at ngayon ay nakatingin siya sa akin na may pagtatanong na makikita sa kanyang mukha. Kabado may ginawa ko pa ring komportable ang aking sarili para hindi mahalata. Nasa kanyang office po si Sir Marcus, busy lang po yun kaya hindi pwedeng istorbuhin. Dahilan ko pa ulit. Sa tingin ko tama naman ang rason ko dahil busy naman talaga sila ni Katrina. Kaya nga hindi niya ako nakuhang sundan para magpaliwanag dahil hindi niya kayang iwanan si Katrina. At sino ba naman kasi ako para habulin niya? I bet he is not. Simpleng tugon niya bago tuluyang bumaba. Napapikit ako at pandalas na sinundan ng lalaki. Malalaki ang mga hakbang niya kaya hindi ko siya maabot-abutan. Sa opisina ang diretsyo niya kaya mas lalo kung inigihan na maabutin siya. Sir, busy po talaga si Sir Marcus kaya hindi niyo siya dapat istorbuban. Naharangan ko siya bago pa man niya mahawakan ang doorknob. Ipinasok niya tuloy sa bulsa niya ang kanan niyang kamay na akma na sanang ihawak sa seradura. Tumagilid ang ulo niya at pilit na hinuhulaan ang reaksyon kung halo-halo na. He is not busy, miss. Buwelta niya sabay hapit sa aking dewang gamit ang kaliwa niyang kamay habang ang isa naman ay nakahawak na sa doorknob. Wala akong nagawa kundi ang mamilog ang aking mga mata habarig ang mga kamay ko ay pilit na pumipigil sa kanyang dibdib para hindi magdikit ang mga katawan namin. Hanggang sa nagulantang na lang ako nang tuluyan na kaming makapasok sa loob ng opisina ni Sir Marcus na parang hangin lang ako kung may pasok niya sa loob.
Dumistansya agad ako sa kanya nang makabawi pero hindi ko sukat akalain na ganun na pala kasama ang paninitig sa akin ni Sir Marcus. Mas damable ang kaba na nararamdaman ko dahil nagpabalik-balik ang mga mata niya sa amin ng lalaki. Kagat-labi akong napayuko dahil hindi ko alam kung ano ang idadahilan ko ngayon. Para kasi akong nawala ng dila sa masakit na tingin niya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Narinig kong tanong ni Sir Marcus. Wala akong ideya kung sino sa amin ng lalaki ang tinatanong niya kaya kahit ayaw ko man ay angat ang ulo ko ginawa ko pa rin para maklaro kung sino sa aming dalawa ng lalaki ang tinutukoy niya. Sa katabi kong lalaki nakatutok ang mga mata niyang masakit pa rin kung tumingin. Nang balingan ko ang lalaki dahil gusto kong masaksihan ang isasagot niya, mas naalarma pa ako dahil hindi man lang siya nasisindik sa masakit na paninitig sa kanya ni Sir Marcus. Pasimple niya akong tinignan bago ibinalik kay Sir Marcus ang paninitig. Ngumisi pa siya na parang nangungulsunada kaya lihim akong napaikom kasungiwi ang napala ko dahil sa kirot na nararamdaman dahil ng sugat ko. I'm just curious about your new rules here. Simula nito bago ulit tumingin sa akin. Pinapahalate niya na sa akin talaga nang galing ang impormasyon na yon. Hindi ako na-inform na bawal na pala makipag-usap ang mga customers sa mga employees. What if we customers have questions about the orders we ordered? And there's more. Paano kung gusto kong tulungan ang server na to dahil nabubog siya ng mga basag na baso because it was my fault? Kaso bawal pala. Malakas ang loob na akusa nito. Lumipat ang mga mata ko kay Sir Marcus na ngayon ay nakataas na ang isang kilay habang nakikipaglaban ng tinginan sa lalaki. At lumipat din kaagad sa akin ang paninitig niya. Binaybay niya ang mga parte ng katawan ko pero bigo siya dahil nakatago sa likuran ko ang mga kamay kong may sugat. Sa halip, masakit ulit na tingin ang ipinataw niya sa akin bago ibinalik sa lalaki ang paninitig. Napatayo na ito sa kinauupuan niya kaya napasinghap ako dahil sa tensyon na namumutawi. Parang magsusuntukan sila kung hahayaan lang sila na magkalapit, hindi ko alam kung magkaaway ba sila ano. And who said that fake news? Mariin na tanong ni Sir Marcus na ikinakabog ng dibdib ko. Nanlalamig ako dahil sa kabya na nararamdaman na baka ihulog ako nitong lalaki. Saglit niya akong sinulyapan bago inabot ang kamay kong may sugat. Namilog ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. It doesn't matter kung sino man ang nagsabi niyon sa akin. The important is, I need to treat her wound. Ako ang maggagamot sa kanya. Sabay haklit ni Sir Marcus sa kamay kong hawak-hawak kanina ng lalaki. Mas lalo nang nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat nang biglang sumulpot sa tabi ko si Sir Marcus. Ako ang may kasalanan kung bakit siya nasugatan kaya ako ang gagamot sa kanya. Depensa ng lalaki bago inabot ang kaliwa kong kamay. Hawak na nila parehas ang magkabila kong mga palapulsuhan at namimilipit na ako dahil sa sakit ng pagkakahawak nila. Salaita nila akong hinihila palapit sa kanila na parang sako lamang ako sa pakiramdam nila. Ako ang boss niya kaya ako ang may karapatan na maggamot sa kanya. Mariin na paliwanag ni Sir Marcus matapos akong higitin palapit sa gawin niya kaso napigilan ulit ng lalaki ang kamay kong hawak-hawak pa rin ito. Napangiwi ulit ako nang magbagting ang mga braso ko. I'm responsible for my mistake. Bitaw Rain. Galit na sigaw ni Sir Marcus. Naistatwa ako at hindi agad nakagalaw nang bulyawan niya ang Rain na tinawag niya. Kilala niya kaya ibig sabihin magkakilala sila. Naalarma ako at pilit na pinapakalma ang sarili dahil sa nangyayari. Hanggang sa nakita kong bumukas ang pintuan at si Trisha ang iniluwa. Nagpabalik-balik ang mga mata niya sa dalawang lalaki bago pa tumigil sa akin ang kanyang paningin. Bitawan niyo nga si Angeline. Hindi niyo ba nakikita na nasasaktan na yung tao? Sermon sa kanila ni Trisha habang kinakalas ang mga kamay ng dalawang lalaki. Hinila ako ni Trisha palayo sa dalawa. Ngayon kayo magsakitan dyan. Hindi yung idadamay niyo pa itong walang muwang dahil sa alitan yung magkapatid. Inis na paninirman ulit sa kanila ni Trisha bago ako tuluyang hinila palabas ng opisina ni Sir Marcus.